So what's up mga pre? So nandito ako sa baba ng parking ng Sapang Palay, Victory Town Center. So dito, ito ako nakapark. So may ipinaramdam na naman si Star sa akin na kailangan ng palitan. At papakita ko sa inyo, so share ko. So tara. So ito siya mga pre. Yan. So naka center stand naman ako. So buksan natin. Nakikita nyo indicator ng kanyang battery is 11 and nasa mid. So let's try to push start. Okay, totally blackout. Isa lang ibig sabihin nun mga pre, huwag kayong masyadong kabahan. Okay, it's a basic maintenance sa mga motor natin. Huwag kayong kabahan. Ibig sabihin lang weak yung battery. So 9 months na rin yung battery ko and going everyday use. So para sa inyo, good thing dito kay Rusi Pulse is may kickstart. So ayun mga pre, napindot ko yung stop button sa videos. Pagkatapa ko pinod ko yan umandar na. So that's the good thing mga pre, na may kickstart yung scooter natin, lalo na sa Pulse. So if ever na magka problema ka sa battery, mapapaandar mo pa rin yung motor dahil may kickstart ka. So that's yun yung pros ba tawag? Pros and con, pros nga ng may kickstart sa scooter natin, diba? So malaking tulong talaga. So yun yung pag-uusapan natin for today's video. So intro muna tayo mga pre. Let's go! To 6 weeks later. Sheesh! So what's up mga pre? Hey, welcome back ulit sa ating YouTube channel. And medyo kumukulambon. Kumukulambon-lambon. So yun nga. So nakita nyo nga kanina sa una nating video mga pre. So yung ating battery bumigay na. Kita naman doon sa video natin kanina. So that time nasa Victory ako, nasa baba, sa baba ng may Victory Town Center. So yung narinig nyo ko ng mabuti, medyo malakas yung hangin tsaka nakabukas yung visor ko. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko pa siya agad-agad binuksan. Ayoko muna pakialaman. Mga after 3 days yun, after 3 days ako siya binuksan. So after 3 days mga pre, yun nga, pagbukas ko, boom, taba. Kasi dumating na ang aking battery in order sa Shopee. At makikita nyo siya maya maya mga pre. I-share ko rin sa inyo. Budget meal na battery na same size ng ating Rusi Pulse. Okay. So kung plano nyo rin bumili nito, eto ang link sa baba ng aking TikTok shop. Pwede nyo bisitahin at bumili ng battery na yan. So papakita ko sa inyo mamaya. So sana working siya. Pag hindi ko siya i-recommend sa inyo. Ayoko ma-scam kayo. Di baling ako, at least nasubukan ko bago kayo. Oo, di ba? Plastic. Kung mapapansin nyo, ang tagal din natin di nakapag-upload. Kasi inaayos ko yung YouTube ko. Issue ko sa YouTube ko ngayon, natanggal yung pagka-monetization ko mga pre. Shemay, hindi pa nga kumikita, natanggal na kagad. Hirap ng buhay YouTuber. Kala nila pera agad. No, it's not. Tiyagaan lang din talaga. Sinasabi ko sa inyo. So ayun, may balik nga tayo. So yan, so for today's video mga pre, pag-uusapan na din natin is sulit nga ba yung pera part 2. Kasi yung part 1, eto siya, ayan. So more on physical appearance lang ni store. So this time sa part 2, lahat na na-experience ko rito. Okay? Kasi ginagamit ko na si Star almost more than 10 months or almost 11 months na, parang ganon. Isa lang naman yun. Basta ganon. So masasabi ko, so far so good. Parang ano lang sogo Hindi, so legit mga pre, so far good siya para sa akin. Okay, wala akong naging problema. Legit. Alam nyo kung bakit? Periodic maintenance or what we call preventive maintenance, or sinasabi ng iba palaging mo naman pinapaayos. Hindi ko pinapaayos.
Tawag ko doon, maintain. Okay? So bibigyan ko kayo ng konting background about sa pag-maintain ko sa motor ko. Meron, ito panigurado magiging tanong to sa utak nyo. Pre, tuwing kailan ka nga ba nag-change oil? Totoo nga ba na kada 1 month change oil? Applicable ba yun sa lahat? Nakapagpalit ka na ba ng ganito, ganyan, ganyan? Alam ko marami kayong tanong dyan. So susubukan ko siyang sagutin dito vlog ko na to. So yun nga, ang pagme-maintenance ko dito mga pre talaga is every 1,000 kilometer change oil. Tapos ang usapan. Pre, ako kasi kada 1 month nagpapa-change oil. Yun din sabi sa akin ng mekaniko. Kada 1 month. Mga pre, sinasabi nung iba yon dahil yun yung nakasanayan nila. Well, at some point sa iba applicable, sa iba hindi. Paano ko nasabi? So ganito, daily use mo yung motor mo, daily use sa trabaho, pamasok, service. So kung kada 1,000 kilometer mo siya change oil, what do you think mga pre? What will be the performance of your motorcycle? Diba magiging mas good? Kasi yung 1K na itinakbo ng motor mo, saglit mo lang marireach yan kapag dine-daily use mo ang motor mo. Pag daily use. Now, pag sinabing mga pre, sa akin pre, kada 1 month nag-change oil ako. Walang kaso yon. Yun ang pinaniniwalaan mo at labas ako doon. Okay? So ito naman, bibigyan ko ng isa pang point of view. So nag-change oil ka kada 1 month. Okay? Pinande-daily mo yung motor. Unawain nyo mga pre, kung anong pinagkaiba ng idine-daily yung motor sa 1 month nag-change oil, na dine-daily yung motor sa kada 1K nag-change oil. Sige, isiping mabuti. Hindi ko na papaintindi ko lang sa inyo kung anong pinagkaiba nun. Ayan. So yung iba pina-follow nila kada 1 month change oil. Okay lang yun. Okay lang naman yun, sa kanila yun eh. Tapos tayo dun. Okay, yun ang pinaniniwalaan nila. Pero may kita mo naman yun sa motor nila kung naging kamusta. Okay, wala akong inaano doon. Okay, kanya-kanya tayo dito ng pamamaraan. Pero sa akin lang, sinashare ko kung paano ko ginagawa. Nagre-record pa ba ako? Daldal ako ng daldal. So sa akin, sinashare ko lang kung paano ko ginagawa. So 1K to 1,500 maximum. Sagad na yon mga pre. Yung 1.5 na yon, sagad ko na yon. Or minsan, nagagawa ko yon if ever na sobrang busy ko, or wala pa akong pan-change oil. Okay, alin sa dalawa lang yon. Pero as long as nakaya ko, pagka 1,000 na pagka 1,000, or 1,100 or 1,050, basta 1,000, change oil na. So mapunta naman tayo sa pagpapalit ng gear oil. Since naka-scooter tayo, so dalawang oil na yung pinapalitan. Nandyan si engine oil at si gear oil. So si gear oil, ang iba mga pre, ang kanilang ginagawa at ang payo ni kuya is 1:2. So ibig sabihin, kada pangalawang pangalit mo ng change oil, saka ka pala mag-change gear oil. Pwede yun, walang kaso dun. Okay, kung ganun ka mag-maintenance, walang kaso yun as long as nagpapalit ka. Yung way ko ng pag-change ng gear oil is different from the others. Ayaw siya. Kasi ako, yung way ko ng pag-change ng gear oil is 1:1. Ingay, ano ba yan? So 1:1. Kada change oil, palit ng gear oil. Ganon tayo. Ganon ako. Why? Pre, 100 lang naman yung gear oil. Nasa 100 or 120 or 150. Isabay mo na. Wala namang kaso dun. Kesa naman sumakit yung ulo mo, katulad ni akong napanood nyo na yung video ni Lakwachera. Okay, yung motovlogger na babae na nakakalimutan niya mag-change ng gear oil, tas nai-endurance na yung motor niya, tas nasasabak niya pa ng baha. Ingay talaga, sakit sa tenga. Anong sabi ni Lakwachera? Lagas ang 5,000. Ngayon ikumpara mo yung 5,000 sa 100 na gear oil na ipinapalit mo kada change oil. Anong pinagkaiba, diba? Ang laki ng agwat. Bakit agwat nun? Kaya yun yung ginagawa ko dito sa motor ko. Kaya ngayon sobrang smooth niya,
Sa buong pagmumotor ko sa kanya, never ako naka-experience ng any serious problem like low compression or mahina hatak, delay yung throttle or something. Walay. Diba? At yung nanay ko, kahit may angkas pa kami, kahit gaano pa katarik yan, kayang kaya. That's how you maintain Okay? Tsaka yung pag-maintain mga pre nasa tao na yan, yun din yung nakakalimutan ng iba. Sabi ng iba, matipid daw magmotor. Nope. Ang naititipid mo sa motor is yung time, yung oras na meron ka. Yun ang naititipid ng motor, hindi pera. Okay? Hindi. Kasi pag may motor ka, hindi naman pag may motor ka gamit yan na lang gamit Andyan si gas, andyan si maintenance, mga piyesang kailangan palitan. Pag bumigay na, hindi siya matipid. Ang naititipid niya is yung time mo. So namamaximize mo yung time mo. For example, dati nagko-commute ka, ang biyahe mo palagi is 3 hours before your shift or before yung trabaho mo. Ngayon, at least kahit 1 hour na yung 1 hour na lang yung before your shift, saka ka pa biyahe, okay lang. Kasi may sarili kang motor. That's the difference. Okay, so anong connection ba nun sa sa 9? Sulit ba yung pera part 2? So for sa akin mga pre, mahirap kasi mag-recommend Okay, mahirap mag-recommend. Pero ito lang masasabi ko. If you really want Rusi Pulse 150, okay, and gusto mo pang tumingin ng iba pang reference, marami ako dyan sa baba. Okay, scroll down ka. May iba't iba akong vlog about sa Rusi Pulse. Pwede mong tignan isa-isa. Baka makatulong sa'yo yan, saka sa akin. Alright, isa-isahin mo lang at makikita mo dyan. Baka may mga hinahanap kang vlog na nagawa ko na, and dito ka lang talaga napunta. Okay, so traffic naman. So pagdating naman sa mga parts niya, hindi mahirap yung gulong, ayan, sides 12, marami na rin naman palang meron, diba? Yung iba convert na lang. And I mean, hindi naman convert, talagang compatible. Like yung side mirror ko, yung lever guard, pa ba? Diba mga kinabit mo, panggil, yung bolak, yung bola, panggilid na 13 grams, yung ball race na pang Mio. Ano lang talaga yan, nasa rider. Kung handa ka bang sumakit ang ulo kakahanap ng pyesa, mag-Rusi Pulse ka. Pero since sa dami na ng users ngayon, and sa GC namin na mga Rusi Pulse owner meron, okay, so kasali ako dun. May mga nag-share na dun ng mga parts na lang napalitan, like ng belt, kahawig lang daw ng beat carb or scoopy, ganon. Panggilid, Honda Beat, JY6, ganyan. So hindi siya talaga mahirap hanapin. And yung laman loob niya, I'm not sure pa sa mismong engine kasi wala pa akong ginagawang any sa engine. Tune up pa lang. So sa tune up, ang ginagawa ko pa lang doon is tune up. Tune up lang. So yung pattern ng tune up namin ni Kuya is different from the Sigma. So kasi sa Sigma ko noon, talagang kada 3K, yun yung nasusunod yung manual sa manual ng motor kada 3K. Gustong magsu. So kada 3K nagcha-change oil talaga. Nagpapalit talaga ng nagcho-tune up na. Pero this time kay Star, it's iba. So una ako nag-tune up dito, 6,000 kilometer na siya. 6,000 na. Doon ko siya unang naramdaman na magparamdam ng tune up. And then nung second tune up ko, yun nga 12K, nagpa-tune up na ako ulit. So ang pattern ko na dito kada 6K. Alright, so next is 18. Blind spot yung parepa. Huwag nyo akong gagayahin, bad yun, bad. Blind spot yun. If you really want to buy Rusi Pulse, it's up to you. Okay, it's up to you. Walang pilitan, it's up to you. Kung anong may advice ko, it's up to you. Watch my vlogs. Kung may hinahanap ka pang mga video, baka makatulong yun. So yun lang mga pre.
And sulit nga ba yung pera para sa part 2 natin na big na vlog? Yes. For me, sulit na sulit. So yan, malapit na ako kila kuya para maipalit na tong battery natin na Motolite. Hindi ko pa na ipapakita sa inyo at ang haba na nung vlog ko. Ang dami ko kasi daldal ko eh. So papakita ko dun later at medyo traffic dito. So yun mga pre, yan, malapit na tayo. Doon na doon sa yung pinicturean ni kuya eh. Nag-send si kuya ng picture eh. Uy, nagtapon ng tissue. Eh, hindi na lang itapon sa loob ng sasakyan. Ayun, basura ko nandyan oh. So ayan yung nabili natin mga pre, na battery Motolite, sakto yan B. Ayan mga pre, binabalik na. And susubukan na namin to i-push start. So yun mga pre, di ko pala nasama sa video kahapon yung pag push start. Hindi pala na record. So ngayon na lang natin siya push start since bago na yan. So yung Motolite, yung link yan mga pre nandito sa TikTok shop ko if ever nabalak nyo bilhin. Or para may, alam mo yun, kung kailangan nyo na magpalit ng battery. So nandito yung link ko. Buksan natin, muna natin to. And then, okay, let's see. And okay, 12.6 volts and one click baby. Damn. So ayan, pinakita ko lang kasi baka hanapin nyo. So hindi ko nasama sa video pala na i-push start siya. So balik tayo sa video. So yun mga pre, sobrang real quick lang magpalit, literal. Siguro wala pang mga 10 minutes, gano'n kabilis. Nagpalit kasi kami terminal dahil yung terminal nito putol na. Eh ayokong magkalikot pagdating sa wirings, ayokong magmarunong dyan. Mahirap yan mga pre. Dyan napupunta yung mga nakikita yung mga nasusunog na motor. Ayokong maging ganun. So ayun lang mga pre, sobrang bilis lang ng mga pangyayari na naman. And tong video na to sana nakatulong sa inyo. Ha? Sana nakatulong to. At nakabigay tulong. Ulit-ulit ako sa tulong. Sana nakabigay nga ng tulong. Kasi ang purpose ko din dito is alam ko sooner or later may mga taong maghahanap ng vlogs about Rusipals. So since may nagawa na ako, meron na silang reference sa titignan na uy, may kasi ang sarap sa pakiramdam na matandaan ako dahil sa video ko na yun na uy si Primo, uy si Moto Primo, ito yung ganito ganyan. Sarap sa puso nun, kaya sa maalala ko na si Primo, yan yung yung sumemplang sa video. Ang pangit pakinggan, diba? As long as yung vlog natin is medyo educational. Hey! So yan lang naman. And I hope na nakatulong to. So again, to answer the question, sulit nga ba ang pera part 2? On my side, yes, it is. Super sulit. Sulit ang monthly ko. Lahat, everything. Nasusulit ko lahat ng piyesa niya. Magmula sa gulong, battery, ano pa ba? Ilaw. So far, so good. For 11 months na. Almost, yun nga, gaya sabi nyo kanina, more or less 11 months, mga ganon, na daily used. Talagang abusado. Okay, abusado sa abusado. And syempre hindi lang naman daily use. So may mga long rides din tayo na hindi nasasama sa vlog. So syempre kasama din yun. Ginamit mo yung motor eh. So yun lang naman mga pre. And wag nyong kalilimutan mag-like, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated pa kayo sa mga susunod kong video, ha? Kaya nasabi ko sa inyo, ang hindi mag-subscribe panot. So yun lang mga pre, see you on my next vlog. Sheesh!